times past, many people who met Jesus or heard the gospel made the decision to accept Jesus in their lives to receive salvation. This is another example of people who met Jesus or heard the gospel and believed to receive salvation. Ito po yung the salvation of the Philippian jailer. Okay. So, ang text po natin dyan ay magmumula po sa Acts chapter 16, verses 25 to 31. Yan ang text natin dyan. Okay? Or 25 to 34. At ito muli ay babasahin natin sa wikang Tagalog. Okay? So, iisa-isahin ho natin. So, sa Acts chapter 16 verse 25, ito po ang sabi. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. Yan. So, tayo mga Baptist tayo eh. Mahilig tayo sa hymnal eh, no? Ito kinuha natin sa Acts chapter 16 verse 25, hymnal 'yan, no? So nung nakulong si Pablo at saka si Silas ay nanalangin sila at umawit sila ng hymnal sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. So titigil muna tayo diyan at medyo magpapaliwanag tayo. Si Pablo at saka si Silas ay nakulong. Nakita natin yan sa pagkakabasa natin ng verse 25. Kaso wrongly, no? Mali ang pagkakakulong sa kanila. At least for or from a certain point of view. Kasi totoo naman ang bintang sa kanila na sila ay advocate ng customs that are not lawful. Kasi sa Roman Empire po ito, sa Acts chapter 16, verses 20 to 21. Nung panahon na yon ay naghahari po ang empire o imperyo ng Rome o Romano. At nag-uumpisa pa lang po ang turo ni Kristo noong panahon na yon. At nag-uumpisa pa lang ang ministry nila Pablo at saka nila Silas bilang mga misyonaryo. At ito po ay second missionary journey ni Pablo at ni Silas. Remember, naghiwalay sila ng dati niyang kapartner. At ang nakasama na niya sa second missionary journey ay si Silas na. Kapag sinabi nating advocate sila ng custom that are not lawful, ang ibig sabihin diyan mga kapatid ay nangangaral sila ng ebanghelyo ng Panginoon o ipinapangaral nila ang pagka-Diyos ni Heso Kristo. Actually, hindi naman masama na ipangaral si Kristo kung si Kristo ay hindi nag-claim na siya ay Diyos. Pero dahil nag-claim siya na siya ay Diyos, ay ipinagbawal po noong panahon na yon ang pangaral at si Kristo po ay ang laman. Okay? So dito po sa Acts chapter 16, verses 20 to 21, pababasa natin yan kay Brother TJ. O pakibasa, Brother TJ, ang Acts chapter 16, verses 20 to 21. Either way, Tagalog or English, doesn't matter. So, read it you. In a version you want. Yan. Po sabi, Pastor, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratang ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ng mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Yan. So, in particular, yung itinuturo nila actually is the gospel of the Lord Jesus Christ. No? So, well, specifically, they are actually spreading the worship of deity of Jesus Christ. That is not authorized by the Roman government. Yan, ganun ang panahon na yun eh.
hindi otorisado ng Roman government ang mga turo o ipinapangaral ni Pablo at saka ni Silas. Pero ang katotohanan, ang mga nagbibintang po sa kanila ay ang issue po talaga sa pagpapahuli sa kanila, pagpapakulong sa kanila ay hindi po talaga yung pangangaral nila, kundi ang rason po ng financial. Talagang ang problema talaga ng tao, laging pera no? At dito po, pera ang problema. Nagkaroon ng problema sa pera kaya ipinahuli si Pablo, no? Kasi ang ginawa ni Pablo ay inexpel niya yung demon na nagpo-possess, no? Or sumasalin doon sa aliping babae, no? The girl lost the ability to tell fortunes kasi yung babae ay nanguhula dahil nga merong masamang espiritu sa kanya at yung masamang espiritu ang tumutulong para makapanghula siya. At dahil doon, maraming pupunta sa kanya para magpahula at nagbabayad, di ba? Kaya lang pinalayas ni Pablo yung masamang espiritu. At dahil doon, yung nagmamay-ari doon sa aliping babae, kasi merong may-ari doon alipin kasi yun no? Yun ang business nung may-ari. Ay nawalan tuloy ng pakinabang. Okay? So they lose their ability to use her to make money. Hindi na. At pagkita po natin yan dito sa Luke o Acts chapter 16 verses 16 to 19. Magandang basahin din yan. Sige, Brother TJ, basahin mo ang Acts chapter 16 verses 16 to 19. Yan, Tagalog po yan at makikita ninyo, sa Tagalog na lang makikita niyo yung kwento, yung narrative. Ito po ang sabi sa verse 16, isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Kita mo, no? Sinundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw ang ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Yan. So ang issue ho diyan, no, yan ang kaso nila Pablo diyan ay nawalan ng negosyo. 'Di ba? Nawalan ng pera, nawalan ng kita yung may-ari ng alipin. Dahil nga demon possession at si Pablo kasi nainis na siya sa pinagsasabi ng batang babae sa kanila, kaya hinarap niya at pinalayas niya yung masamang espiritu. At lumayas naman. At dahil doon nawalan ng power yung babae. No? So, promoting the worship of an authorized God, no, unauthorized God was a serious crime. Seryosong krimen ang mag-promote ka ng hindi otorisadong Diyos. At yung pangangaral ng patungkol sa Panginoong Hesus is an unauthorized, no? Unauthorized preaching of religion. Okay? Kaya ang mga magistrates ng lungsod, no, makikita natin sa Acts chapter 16 verses 22 to 24 ay lumabag din sa batas. No, lumabag din sa batas. Hindi lang sila Pablo ang lumabag sa batas dito, kundi pati yung mga magistrates. Bakit? Kasi binugbog nila si Pablo at si Silas.
Tapos ikinulong nila ng walang paglilitis. Okay. Bakit nilabag nila ang batas? No, yung mga magistrates, yung mga nagkulong kay Pablo at saka kay Silas, kasi po si Pablo at saka si Silas are both Roman citizen. Kung Hudyo sila, no, Jewish citizen, pwede silang bugbugin, walang kaso. Kaso si Pablo at saka si Silas ay both Roman citizens. Kaya ano man ang naging kasalanan nila, hindi sila pwedeng saktan at hindi sila pwedeng ikulong nang walang paglilitis. O nakita natin ano? So, yan ang dahilan kung bakit I think pinili ng Panginoon si Pablo para maging misyonaryo sa mga Gentiles kasi si Pablo ay isang Roman citizen. As ang Roman citizen, ay pwede siyang mag-travel outside of Israel. Samantalang ang mga disciples ni Christ na pawang mga Jewish citizens ay hindi makakalabas o hindi makalabas ng panahon na yon. Maraming restriction sa kanila, but not with the Apostle Paul, no? So si Pablo at saka si Silas, no, ay hindi nila alam anong mangyayari. But alam nila na ang Diyos ay nasa kontrol. Kaya si Pablo ay sumulat referencing the suffering in Philippi in his letter to the Thessalonians. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 2, ganito ang kanyang pagkakasulat. Sabi niya, ako magbabasa, alam ninyong hinamak kami. Hinamak kami't inalipusta sa Pilipos. Ngunit sa kabila ng maraming hadlang, bigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. So in that matter, he will tell the Thessalonians, dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 hanggang 18. Ito po ang sabi niya, no? Later pagkatapos niyang sabihin yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 2, later itong sinabi niya, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Yan kasi nakipag-isa na po sila kay Jesus Kaya yun ang nangyari. Sabi ni Pablo ay manalangin kayo, lagi kayong magalak. Now, itutuloy po natin ang pagbasa ng teksto natin. Tapos na tayo sa pag-aaral ng verse 25 kanina. Ngayon po, babasahin naman natin ang verses 26 at 27 ng Acts chapter 16. Ito po sabi, walang ano-ano'y lumindol ng malakas. Nakakulong sila Pablo, di ba? At saka si Silas Tapos sabi, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan. At nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Lupit Nakita nung guard na nabuksan ang pintuan, nabuksan yung mga tanikala. Akala niya ay tumakas na ang mga preso o mga nakakulong. Kaya kinuha niya yung kanyang espada at sasaksakin na niya ang kanyang sarili. Ayan ang magpapakamatay na sana siya. Now, sa Philippi, ito po ay krimen, to expel. It's not a krimen pala. No, it's not a crime. To expel a fortune-telling demon from a slave girl. Yung ginawa ni Pablo na pagpapalayas ng masamang espiritu doon sa babae, hindi po illegal yon. When Paul does so, the girl owners lose a steady source of income, but they have no legal course. Yan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, na ang naging kasalanan talaga ni Pablo doon sa may-ari ng babae, nung pinalayas niya yung masamang espiritu ay nawalan ng hanap buhay o ng business yung may-ari ng babae. Yan po nangyari niyan. So,
Instead, they accurately accuse Paul. Kaya ginawa ay pinagbintangan nila si Pablo at si Silas na nagpropromote sila ng unauthorized, no, na religion, no, hindi otorisado ng Roman government na religion, at yun po yung Christianity. No, in response, no, ikinulong sila, binugbog na sila, nakakulong na eh. So in response, no, ang response do sa pagbibintang sa kanila, kasi nabasa natin, di ba, kinaladkad sila. In response, a crowd attacks them, and the city magistrates beat them with rods and send them to jail. No, na illegal nilang ginawa para kay Silas at saka kay Pablo, because both of them are both Roman citizen. Okay. So, itong si Pablo at saka si Silas, nung sila'y nakakulong na, ang naging response nila, makinig tayo rito, ito po yung magandang response para sa mga Kristiyano, no? Ang naging response nila ay umawit sila ng mga praises sa Diyos. Yon, hindi po sila nagmaktol, hindi sila umangal, hindi sila nag-complain. Kahit na nasaktan sila at unfair ang ginawa sa kanila. No? But instead, sila ay umawit ng mga praising o praises sa ating Panginoon at nanalangin habang yung mga kasama nilang mga bilanggo doon ay nakikinig. Makikita natin yung account na yan sa Acts chapter 16, verses 16 to 25. Okay. Alam po ninyo, ang Philippi kasi nasa Macedonia yan di ba? At ang Macedonia is known for its earthquake. No, laging nililindol ang Macedonia. But this tremor is unique. No, kakaiba yung nangyari dito. Bakit? Kasi the building doesn't collapse. Malakas nga ang earthquake pero hindi nag-collapse. And none of the prisoners are harmed. Walang nasaktan, di ba? At lahat ng pintuan at mga tanikala ay nabuksan. Yan ang kakaiba rito. No? Strangely enough, the prisoners stay. Ang nakakapagtaka rin, ang mga nakakulong ay nag-stay. No? Bakit kaya nag-stay? Kasi nung panahon na yun, alam nila na kapag nakatakas o nakalabas ang mga nakakulong, kasi nabuksan na ang pintuan, nabuksan na ang mga tanikala, pwede na silang tumakbo Alam din nila na mapaparusahan ng kamatayan ay yung nagbabantay sa kanila. Kasi nangyari na po ito sa kasaysayan ni Herod Agrippa I, nung ikinulong niya si Pedro. Nung nakakulong si Pedro, ang anghel ng Diyos ay nagsabi at tinulungan siya na makalabas. So, as was the custom, Agrippa ordered the guards executed. Yan po nasa Acts chapter 12 verses 3 to 19. Pinatay yung mga gwardya. Kasi nung panahon na yon, yung kulungan ay parang pag-aari ng mga gwardya. No, the jailers own this jail. If his prisoners escape, pagka nakatakas yung prisoner, he will forfeit his life. Mamamatay siya. So, the text doesn't say, but likely the prisoners know this. No? Whether through the influence of the Holy Spirit or the leadership of Paul, the prisoners wait patiently. Kasi nakita natin sa text kanina, o mababasa pa lang natin sa text na, nga pala, nabasa natin kanina sa banda taas na pinigil ni Pablo yung pagpapakamatay ng prison ng gwardiya yung gwardiya nila. Okay? Now, by doing so, they saved the jailer's life. Naligtas kasi hindi sila tumakas Soon after, pagkatapos ng mga pangyayari ito, si Pablo at si Silas will lead the family of the guard to eternal life. Dito sa Acts chapter 16 verses 27 to 33. Nababasahin na natin ngayon. Tapos na natin basahin yung kanina, di ba? 25, 26, 27. Basahin naman natin ngayon ang 28
hanggang 33. Brother TJ, pakibasa mo. Si Brother TJ na ang magbabasa niyan. Ito po ang sabi, Pastor. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok, at nanginginig at nagpapatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." Sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Ayan. Yan mga kasaysayan. Hindi sila tumakas, pero kung tumakas sila noon, patay yung gwardiya. Pero dahil alam nila na mapuputukan yung gwardiya, nag-stay sila. Nung magpapakamatay nga pinigil nila Nandito kami, sabi ni Pablo. Walang tumakas kahit isa. Ayan, okay. So pagkatapos na ng lahat ng commotion na yun, nung medyo lahat okay na, nakita natin na winitnessan, isinyer ni Pablo yung kanilang daladalang mensahe tungkol kay Jesus. At nagtanong nga ano ang dapat kong gawin? Ang sabi nung Philippian jailer para ako maligtas. At ang sabi ay manampalataya ka sa Panginoong Jesus. At nanampalataya naman. At on that same day ay naligtas ang Philippian jailer kasama ang kanyang sambahayan. At on that same day din, binautismuhan sila ni Pablo. Yan. So pagkatapos, sabi naman sa verse 34, ito na yung huling verse ng text natin, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan. Kasi nangyari yung commotion sa kulungan Okay? Tinitingnan ko, paano nabautismuhan yung mga pamilya? So ibig sabihin, yung family niya ay pumunta, nandoon sa kulungan kasi yung gwardiya kasi ay they own na sila na may-ari ng kulungan So I assume na yung pamilya niya nandun na rin at nakatira na rin doon. At nakarinig sila ng ebanghelyo kaya lahat sila ay sabay-sabay na naligtas at binautismuhan. Yan, di ba? So I assume it that way kasi that is the only way I can interpret it para sabihin nating may sense ang pangyayari. Okay? So pagkatapos nun, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan. So iba ang bahay niya. At ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Yan ang magandang balita dyan. Alam mo, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sasaya buhay mo. Hindi nga lang laging maganda ang tatakbuhin, ng buhay mo kapag ikaw ay mananampalataya, magkakaroon ka ng problema, pero one thing is for sure, marami kang magiging blessing. At yan po ay nangyari sa Philippian jailer. Now, an hour before, Paul and Silas had been chained in a dark prison cell. Isang oras lang nakakaraan nun bago sila dinala dito sa bahay ng Philippian jailer. Sila ay nasa preso at siguro tuyo na yung mga dugo sa katawan nila dahil nga binugbog sila ng mga sabi natin police, dahil sa illegal attack na ginawa sa kanila. Unjustly beaten, unjustly imprisoned, they sat and sang praises to God while the other prisoners listened. Yan ang nangyari. Now, they refused to allow their circumstances to dictate their trust in God. Itong magandang lesson dito,
na ano man ang nangyayari sa buhay natin, kahit na unexpected lahat, wala kang kasalanan, pero bubugbugin ka at ikukulong ka pa, kahit na protected sila ng kanilang citizenship kasi Roman citizen sila, binugbog pa rin sila at ikinulong, no? Pero ang makikita natin sa dalawang ito ay they refuse, no, to allow their circumstances to dictate the trust in God. Yan. Hindi nila pinayagan yung kanilang karanasan na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Gusto nila na ang magiging resulta nito ay pawang magaganda. At naging maganda nga kasi ang resulta ay ang kaligtasan ng nagbabantay sa kanila at ang buo nitong sambahayan. Kaya dito sa Philippians chapter 4 verses 11 to 13, ito po ang magandang aral na atin pong sabihin natin matututunan dito, no? Na whatever is our circumstances, huwag nating hayaan na maapektuhan tayo. Huwag nating hayaan na hindi magiging maganda ang ending dahil sa ang naging umpisa ay hindi maganda. O, tingnan natin. Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Sige, pakibasa yan, Brother TJ. Philippians 4, 11 to 13. Ito pong sabi, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, o mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Yan. So, alam mo sa buhay natin, kahit ba nanampalataya ka pa, merong mga bagay talaga na things will happen, no? Will happen not the way you want it to happen. No? At I'm sure na hindi gusto nila Pablo ang nangyari sa kanila. Kalooban ng Panginoon na palayasin yung espiritu, pero hindi nila akalain na yun ay magiging mitya para sila'y mabugbog at makulong. Pero tingnan niyo, nasa kulungan sila, pero instead na sila ay magbungoy-ngoy, umiyak doon, nagsaya pa sila at nagpatuloy pa nga sa kanilang pag-awit. Kita niyo, no? Yun po ang magandang aral dito sa mga Kristiyano, no? Na huwag tayong sabihin nating magalit sa Diyos o magalit sa kung kanino man o manisi dahil sa ang nangyari ay hindi ayon sa gusto nating mangyari. Kasi when the earthquake opens all the prison doors and unlatches all the shackles, Paul, Silas, and other prisoners stay. And in doing so, they save the jailer's life from execution. O, tamo. O, nagmalasakit pa rin sila sa nagbabantay sa kanila. Hindi sila tumakas. Kasi alam nila na kapag tumakas sila, ang mapuputukan yung nagbabantay. O, di ba? Magandang attitude. Hindi lamang sarili ang iniisip. Hindi lang yung sariling kapakanan, kundi yung kapakanan din ng nagbabantay sa kanila na wala naman talagang kasalanan. Di ba? The jailer who apparently knows the pair were arrested for spreading the message of salvation asked if he can have that message. Yan. Kaya nga, ang sabi sa verse 30, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yun ang tanong eh. No, di ba? Yun ang tanong nung Philippian jailer kila Pablo. Ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? At sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. He and his family believed. Oh, now, he washed
the blood from Paul and Silas' body. Kasi nung dinala na sila sa bahay, nilinisan na nung Philippian jailer yung katawan ni Pablo at saka ni Silas. Kasi duguan sila eh. Kasi binugbog nga sila eh. And they symbolically wash his family's sin away from in baptism. Nung binautismo naman sila ni Pablo, ay symbolical yun ay hinugasan naman yung kasalanan ng kanilang pamilya niya sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo po ay walang kaugnayan sa sa kapatawaran o paghuhugas ng ating kasalanan. Wala po itong kaugnayan sa ating kaligtasan. Symbolical lang po yan. Nakikita ko na naging symbolic na kung sila ay hinugasan o nilinisan ni nung Philippian jailer dahil nga duguan sila, ganun din naman ang ginawa niya. Nung binautismo niya yung pamilya ng Philippian jailer, ay hinugasan din yung kanilang kasalanan. Hindi sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng tao. Kasi ang bautismo po ay nakapagpapatawad niya ng kasalanan, hindi ng Diyos, kundi ng tao. Ang tao na nakakilala sa atin, pagka nagpabautismo tayo, marirealize nila na ikaw ay Kristiyano na. Kikilalanin nila at marirealize nila na ikaw ay nakay Kristo na. Ganun po yan kasi, no? Yan po ang turo ng Biblia pagdating sa bautismo. Now, like Paul and Silas in the prison, the family rejoices. Ayan po, maganda, no? Merong pagsasaya nung maligtas ang Philippian jailer. Katulad ng sinabi ng aklat ng Lucas na sa langit ay mayroon ding kasiyahan. Ang mga anghel ay nagsasaya sa langit kapag merong isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan dito sa lupa. Okay? After being bound to the Roman Empire, hundreds of household, civil, and national idols, they have been found the true God. Kasi ang mga Romano po, ang daming Diyos-Diyosan yan eh. Napakarami po. No? Daan-daang Diyos-Diyosan meron yan eh. At pagkatapos ng napakatagal na panahon na sila ay kumikilala at sumasamba sa Diyos-Diyosan, finally, nakakilala at natagpuan nila ang totoong Diyos. At ito po ang Panginoong Hesukristo. The family that makes a living chaining up prisoners is free. Nakalaya na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil nga sa pagkakakilala nila sa totoo at tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And this is the first record of Paul being in prison, but it's far from the last. At alam po ninyo, in his first imprisonment in Rome, he will bring the message of reconciliation with God, with God to Caesar's household sa Philippians chapter 4 verse 22. Yan. Si Pablo po kahit saan nyo siya dalhin, kahit na sa harap ng hari, harap ng gobernador, harap ng pinakamataas na tao, hindi po siya nahihiya at hindi siya natatakot na sabihin at ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi siya natatakot na sabihin na siya ay alipin ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganun po tayo mga kapatid. No? Sa mga Kristiyano na narito ngayong gabi, dapat ganun po ang ugali natin. Hindi natin ikinahihiya ang ating Panginoon. At dito sa Philippians chapter 1, verse 30, binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naririto sa palasyo ng emperador. Pati mga imperial guards sa Philippians chapter 4 pala, verse 22 yung binasa ko kanina. Dito sa Philippians 1:13, nalalaman ng mga bantay na sa palasyo at ng ibang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Sabi niyo po, ganyan po si Pablo, hindi niya ikinahihiya na siya ay alipin ng Panginoon. Hindi niya kinahihiya ang ating Panginoong Hesus. At
wala siyang pinipiling lugar. Siya man ay nasa harap ng gobernador at nasa harap ng pangkaraniwang mga tao, it doesn't matter. He will speak the truth. He will tell us the truth. Okay. Yan po, napakagandang aral. Kung tayo po ay may mga kasama ritong hindi mga mananampalataya, gusto ko pong magbigay ng maiksing imbitasyon. Makita po natin na ang Philippian jailer nagtanong, ano ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Sinagot siya ni Pablo at na Silas. Ang sabi sa kanya, manampalataya ka sa Panginoong Jesus.